Nakakuha ako ng overall highest honor. Pero imbis na purihin niya ako ay ang bungad niya sa akin. Ang OA mo naman para yan lang. Pwede lang naman niyang bilhin sa mall eh. Siguro binili mo lang yan no. Sabay tawa niya sa akin. Alam ko naman na biro lang yon. Pero still masakit pa rin yun para sa akin. Lalo na't sa katulad ko na nagsisika para makuha yung mga bagay na yun. Tapos bibiruin lang at tatawanan ka lang. Nakatira ko ngayon sa poder ng asawa ko kasama ang mga in-laws ko. Mabait naman ang mga in-laws ko sa akin. Pero ang tanging problema ko lang talaga yung doble kara kong asawa. Dahil sa tuwing nag-uusap kami tungkol sa nangyayari sa buong araw ko sa eskwela, ay nauuwi lagi sa away. Yung biyanan ko kasi pinag-aaral ulit ako na kasi sayang naman daw. Lalong-lalo na yung lola niya dahil may pera to at doktor sa Amerika yung asawa nito. May isang pagkakataon pa na recognition ng senior high. Grade 12 ako noon at nakakuha ko ng overall highest honor. Pero imbes sa puriin ako ng asawa ko ay ang bungad niya agad sa akin. Ang OA naman para yan lang. Pwede naman niyang bilhin sa mall eh. Siguro binili mo lang yan oh. Pagbibiro niya at sabay tawa sa akin. At saka pumasok ng kwarto. Alam ko naman na biro lang yun pero still masakit pa rin yun para sa akin. Lalo na't katulad ko na nagsisika para makuha yung mga bagay na yun tapos bibiruin lang at tatawanan ka lang. At sa tuwing nag-aaway kami, lagi niyang binabaliktad ang mga mali niya sa akin. Na kesyo marunong daw akong gumawa ng kwento. Iba daw talaga yung ugali ko kaya kami laging nag-aaway. Ako ang laging kinakampihan ng mga magulang niya dahil nakikita nilang mali ang anak nila. At kapag napapagalitan ay hindi ka napapansinin. At hihintayin niya na ako yung sumuyot mamansin sa kanya bago niya ulit ako pansinin. By the way, magkaiba nga pala kami ng rehiyon. Isa akong Islam at siya naman ay Catholic. Walang dowry na naganap sa amin means hindi kami tanggap ng pamilya ko. Pero ikinasal pa rin kami sa Sharia which is civil kung tawagin. Ang pag-aaral ko naging dowry nila sa akin. Masaya ako kahit na ganito yung ganap namin. Dahil kahit na tinakwil ako ng mga magulang ko, hindi naman ako inaabe ng mga in-laws ko. At itinuturing ako na tunay nilang anak. So para sa akin ay blessing sila sa akin. So ngayon ay second year college na ako at nawawalan na rin ako ng ganang mag-aral. Na kasi feeling ko useless lahat dahil sa pag-uugali niya. Na sa totoo lang ay gustong-gusto kong makapagtapos para sa amin. Para sa future namin pero hindi ko na kaya. Kailangan ko pa bang ituloy itong walang saysay na pagsasama namin? Gusto ko lang namang matauhan ako, Mami Len. Kasi feeling ko hindi valid yung nararamdaman ko. Please give me some advice. Letter sender, Patty. Hindi ka mapakali, no? Nung una sinuway mo yung magulang mo para sa kanya. Ngayon hindi mo itutuloy yung pag-aaral mo dahil pa rin sa kanya. Ang dami mong sinasayang. Na ang lagay sa lalaking yan nakadependeng lahat ng desisyon mo. O edi umuwi ka kung tatanggapin ka ng magulang mo. Ano pang inaantay mo, Pasko? Mag-aral ka para sa future mo. At kung kaya mong kalimutan yung asawa mong minamalit yung achievements mo at ini-invalidate yung feelings mo, binabaliktad ka kapag ka may issue. At ikaw lagi yung kailangan maghabol pagkatapos ng away. Kasi hindi yun healthy long term kung hindi niya kayang baguhin. Wala kang na kaya mo pang ibalik sa dati ang lahat. Pero kung hindi mo naman kayang iwan at eme-eme ka lang, pabago-bago yung desisyon mo depende sa mood mo. Kasi yun ngang magulang mo walang nagawa sa inyo. Pinakasalan mo pa. Kami pa ba? So panindigan mo na lang kasi ginusto mo naman yan.